Today is the first episode of Proudly Pinoy Owned, kung saan may kipag-usap tayo sa mga Pilipino na masasabi nating thriving at pursuing their dreams in Canada. Our first guest is the owner of MyCana Immigration and Recruitment, Mr. Marlu Pokis, who also happens to be the founder of Philippine Entrepreneur Society of Saskatchewan. Kailan nyo sinimulan itong negosyo nyong MyCana at paano nyo naisipan magsimula nitong ganitong negosyo? Nag-umpisa yung passion ko sa immigration when I was in Alberta. Kasi noon hindi pa regulated yung profession. So my sister was doing this already. Okay. So doon sa Alberta, sa Red Deer, Alberta ngayon, kailangan niya ng assistant. Temporary worker pa lang ako noon. So, kailangan niya ng assistant. So ako yung driver niya, ako yung nagano ng mga paperworks, and then I see myself na kaya ko pala. Prior na may tayo ito, from home muna ako. Okay. Everything Nice. starts from the bottom, di ba? Right. So, ano naman ang services ninyo dito sa MyCana? Everything about Canadian immigration and Okay. citizenship. Except Quebec, because there's a separate licensing. Mahirap ba magsimula ng negosyo na ganito dito sa Canada? Yung immigration and recruitment, yung immigration, syempre, sasabi ko mahirap kasi kailangan. Dati, hindi pa, pero ngayon, mahirap na. Well, pag nakapasa ka na, nakuha mo na yung license mo, that doesn't mean you're, mag-flourish na yung business mo. You have to start from the bottom. Diba? So, what I did, nung nakapasa ako ng license, naghanap ako ng mga agency na pwedeng mag-employ sa akin. So basically, sir, na-employ ka din muna bago ka talaga nag-start? Yeah. I look for agency kasi, pero meron na ako yung previous clients ng kapatid ko, siyempre nag-stop na siya dahil hindi siya regulated. And so, hindi siya naman eligible for licensing. So, nung na-license ako, marami na siyang referrals. Yung dati niya ng clients. So, pero hindi naman karamihan, pero meron at least to start with. Kasi you have to start with some good work so that there will be marketing, word of mouth, right? Diba? Ano ang mga challenges ng isang entrepreneur dito sa Canada? Depende sa kung anong klaseng industry ka, di ba? Okay. So, napakaraming challenges. Of course, yung first years of your business establish mo muna yung business mo. Diba? Hindi ka pwedeng bara-bara ka na lang. Diba? Challenges. Unang-una. So in terms of paperwork ba, yung para ma-file mo, naka-open ka ng negosyo, mahirap or? Sa pag-start ng sa paperworks, madali lang yun. Kumontak ka lang ng accountant, sila na magre-register. Ito na, registered ka na. Talaga? Register Open na. Okay. Yung iba, nagsasarili sila, kaya sabi nila, nahihirapan sila. Pero kung kumontak ka na, halimbawa, sa kabila, accountant, gusto ko magtayo ng business. Ganun ba? Okay, come on. I will register everything for you. And then, we'll help you grow. Ganyan tayo nag-umpisa rito. Tulong-tulong. Na nag-organize kami mga entrepreneur and dito, organize namin yung mga entrepreneur tsaka mga professionals. Okay? Inano namin yun. Nag-meeting kami. Okay. And we created our own first ever business association in Regina. Okay. Para sa networking ng nagtutulong-tulungan. Yun naman maganda pala. So that's why we have a lot of activities dito sa Regina noon since then. Conception ng Pesos noon. Philippine Entrepreneur Society. Okay. So nakita ko yung Pesos. Okay. Right here. Yun pala yung Pesos. Pesos is Philippine Entrepreneur Society of Saskatchewan. Nice. Nung nabuo yan, mga entrepreneurs and professionals in Saskatchewan. Buong Saskatchewan yan, ha? So, simula dyan, nagkaroon ng networking na sa lahat ng mga Filipino-owned businesses. Ng entrepreneur, ano yung masarap sa pakiramdam? Well, unang-una, yung nagagawa mo yung passion mo. So, first and foremost, do not start a business if it's not your passion. And you do not have experience doing it. Okay. So, kailangan ba experience ka?
And most importantly, you have the passion to do it. Right. Otherwise, don't do it at all kasi you will doomed to fail. Yan. Very nice. Which brings me, ano po ang payo nyo sa mga kapwa Pilipino natin na gusto magsimula ng business dito sa Canada? Unang-una yung paperwork. Siyempre, kailangan registered sila. Okay. And then they will have to check all the regulations pertaining to their business, di ba? Hindi pwedeng basta-basta magnegosyo rito. Halimbawa, food business, ano ba yung mga kailangan? Napakaraming kailangan yan. Oh. Pag na-miss mo yung isang requirement niyan, mapapasara ka, mababan ka pa. Ay, ganun. Diba? Okay. Halimbawa, mga health permit, mga kung ano-ano, yung mga ganyan. Mga sa pagpapasahod. And then, of course, balik din pa rin tayo doon sa passion. Oh, so passion And talaga. passion and experience. Paano nila kayo, paano nila mahanap yung ano nyo? Sa online or social Facebook media? page, MyCana Immigration and Recruitment. That's it. And then, web page, website, www.mycanaimmigration.com. And email, info@mycanaic.com. All right. And that concludes another session with Buhay Canada. So, thank you guys.